Okay, magandang hapon mga boss, panibagong customer natin, Isuzu D-Max. Okay, ito yung makina niyan. So, steering fluid, battery, washer wiper, brake fluid. Ito yung air filter tsaka radiator receiver. So, open muna natin to. Filler cap nya. Ayan. Yung dipstick, angat natin ng konti. Okay. Ito yung kabuuan ng sasakyan, pickup. So, ito yung specs ng makina mga boss. Dito kayo tutok. Yan, Isuzu D-Max 2020 model, 4-wheel drive, manual transmission, 2.5 liter mga boss, 13.6 km per liter. So, medyo matipid. Okay na. Ito yung ilalim mga boss. Nandito yung drain plug nya, 17. Ang oil filter nya mga boss, nandito yan sa side. Pwede nyo siyang dukutin dito. Yan. Kung medyo mahigpit, matalim kasi mga itong mga boss matatalim yung mga yan. So kung kaya nyo dukutin, pwede naman. Pero kung hindi talaga kaya, tanggalin nyo to. Ito lang naman tatanggalin nyo. So ako kasi dinudukot ko lang dito. Yan, pwede na yan dyan. So okay mga boss, na ipasok na sa system. So gagawin na lang natin. Okay mga boss, simulan ko na. So, suot tayong gloves. Yan, kailangan dalawang gloves. Kasi diesel nga yan, medyo ano. So, kailangan pala natin ng extra gloves pa. What? Okay, kailangan natin ng extra gloves kasi madumihin yan, diesel. So, gamit tayo ng 17. Medyo mahaba yung kinuha ko kasi medyo malalim yun. Tapos, power handle ang gagamitin ka mga boss, hindi na ratchet. Tapos, yung filter range. So, simulan ko na tanggalin yung tray plan. Pag mga ganitong diesel kasi mga boss, napakahigpit ang drain plug nito. Tsaka pag luwag mo ng konti, matik, tatagas agad yun. Tagas agad yung langis. So drain ko na. Init. Yan, tulad nung tinuro ko kanina, yung oil filter nya, dito ko siya dudukutin gamit yung filter range. Yung oil filter niya maluwag, hindi siya ganong mahigpit. Kaya ang dali lang tanggalin. Hindi katulad kasi pag sobrang higpit, nako, makipag-away ka. So tanggalin na natin, kailangan natin ng panaalok ng konti para hindi tayo matuluan. Ito yung kagandahan pag wag sobrang higpit ang oil filter kasi madali mo tanggalin. Hindi naman yung sobrang luwag kasi pag sobrang luwag, natagas naman yun. Dapat katamtaman lang lagi. Hindi mahigpit, hindi sobrang luwag. Okay, ito yun. Napakainit. So, okay na. Na-drain ko na lahat. Akit na tayo sa taas. Top-ups natin. Parit mga tayong gloves. Masyado marami. Yung brake fluid niya, puno. Dagdagan ko na lang yung washer wiper muna. Yung kulang ng konti, dagdagan ko na lang kulay green. Okay, tapos na. Yung air filter si Boss Jopay na bahala doon. So check na lang natin yung battery. So ayun yung air filter niya. Tinanggal na ni Boss Jopay. So lilinisin na lang niya kasi sobrang dumi oh. Hindi naman pwedeng palitan. So ito yung battery niya, NX110 Hankook. So try natin. Madali na mag-check ng baterya mga boss. So ganito lang. So lagay mo lang yung positive, lagay mo yung negative. So gumana naman agad yun. Magana na 13.18. So hanapin natin yung cold ranking ampere nya, 580 mga boss. So lagyan natin 580. Pag check mga boss, enter mo lang. Yan, out of vehicle. Okay mo. Yes, enter mo. CCA,
enter mo ulit. 420 palitan natin, arrow up natin para umangat. Gawin natin 580 mga boss. So sumobra. Okay, 580, tapos enter. Testing na yan mga boss. Okay, good battery. Ang nakalagay input bin code. So gawin natin no. Enter natin. Ito yung CCA niya mga boss. 580. Ang measured niya 628. So mataas pa yung CCA nun. Maganda pa yung baterya niya. Okay, enter ulit natin. Okay, print na natin mga boss. Ito lang yung back print. Okay. So ganito yung labas niyan. Lalabas na ng good battery. Saka kung replace battery, lalabas na dito. Tapos kulay puti na to. So okay, ganun lang. Okay, ito yung gagamitin natin oil filter mga boss. Lagay muna natin yung oil filter. Ito ang part number. Okay. Ayan siya. May plastic. Tanggalin natin yung plastic. Okay. Parasan muna natin yung paglalagyan. Okay, lagyan na natin. Ito mga boss, kung kayang hand tight nyo na lang. Huwag nyo nang gamitan ng filter range. Pero pag hindi naman kayang hand tight, so gamit pa rin kayo filter range. Pero huwag nyo sobrang pagkahigpitan. Alalay lang. So okay na. Pag nagtatanggal pala kayo ng oil filter mga boss, check nyo lang yung gasket baka kasi naiwan doon. So pag na double gasket, matik tagas. So kailangan double check lagi ito kung sumama sa oil filter. Okay, ito yung drain plug nya. Tsaka pag nagkakabit kayo ng drain plug, siguraduhin nyo na may washer lagi para hindi tumatagas. Mo na lang, Pai. Kasi buwan mo na lang. Ako na bahala dito. Okay, nalagay ko na yung drain plug. Higpitan ko na lang. Mapapansin nyo yung gamit ko power handle. Kasi pag diesel mga boss, kailangan sobrang higpit nung drain plug. Kakaiba naman yun. Kasi pagka ano kasi, may konting tagas-tagas pagka hindi ka anong higpit. So, pero hindi naman sobrang higpit mga boss. Tama lang. Yung pag hinigpitan nyo, yung may puwersa lang. Hindi katulad ng mga di gasolina na alalay lang paghigpit. Dito kasi pag mga ganitong Isuzu, ibang klase yung ano nito eh. Kasi pag once na naluwagan mo ng konti yan, matik tutulo agad yan. Kaya pag hinigpitan mo, kailangan may puwersa. Tsaka laging gumagamit ng power handle. Hindi ko ginagamit yung ratchet pagka ganitong Isuzu ang customer namin. So yun na. Okay, akit tayo sa taas. Salit tayong langis. Okay, no choice mga boss. Ito yung langis niya kasi ito lang yung diesel na meron kami. Sasalihin natin 7.5 mga boss. Isang galon na ganito, 4 na litro. So 2 galon gagamitin natin. Magtitira lang tayo ng kalahati. Kalahating litro. So okay na, nakapagsalin na tayo. Sarado natin yung filler cap, tsaka yung dipstick, baba natin. Tapos start natin yung sasakyan. So pagka ganyan naka-start mga boss, check natin ilalim kung may tagas o wala para masigurado natin. Okay mga boss, so far so good. Walang tagas. Ngayon nagagaling ko, etras ko na sa sakyan para hanginan ko sa labas, tapos sarado na natin ito. So tulad nung laging paalala mga boss, double check yung lahat ng takip kung nakasarado na maayos bago ibaba yung hood. Double check. Importante ito. Yung dipstick kailangan nakasagad na ganun. Kasi pag hindi nakasagad, may tumatalsik na langis. So okay naman. Baba na natin yung hood. So, ganun lang kabilis mag-change sa ilang Isuzu D-Max. Sana nakatulong yung video sa inyo. Maraming salamat. Bye bye. Shukran!